Dito tayo sa ano, PG, paalis pa lang tayo. Ito pa lang tayo ng Suri. 9 hours 35. Kasi may avoidance na ano, na route. Yan. Check. Pagas tayo. Turn right onto Queensway. Turn right onto Queensway. Yan, you know, PG. Been here 15 years. Time to seek different places, different adventures. So, mas ano, no, mas bigger market sa big city. So, we'll see how it goes. It's not like it's just my brain just needs a new challenge. Pagka yung pare-parehas ang ginagawa is getting redundant or not boring, but yun nga, medyo ganun na. So we'll have the mileage tracker turned on so they can reimburse us, and then we have $50 for the meal, right? So umalis tayo ng 8:05, right? Just right now it's 8:13. We're still in PG. Magpapagas tayo. Then that's gonna be our first stop. Yeah, One Direction. Yan, nagpagas na tayo. Puno yung kotse natin ng tayo masyado makakita. Then turn left onto Terminal Boulevard. And when I hurt, burden runs off my shoulders. How can I hurt one holding you? Oof. Yan, Touching one. May pulis. Yun po yung trailer. Touching me, touching you, sweet Caroline. These times never seem so good. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Yan, nagda-drive na tayo ng 2.5 hours. Kikinig tayo sa YouTube, tsaka yan, naamoy ko na yung ano dito, no, fire. Yung smoke pala. So, i-detour tayo. Punta tayo ng Kamloops imbis na diretso sa like after Cash Creek doon sa may Clinton, may mga fire doon eh, tsaka yung Boston Bar, yan, Layton, Hell's Gate. There's smoke. Maraming smoke dito banda sa south. Doon sa Prince George wala masyado na. But dati meron. I mean a couple days ago. $1.82 o 83 cents per liter dito sa ESSO dito. We're close to Williams Lake now. Yan. Ayan. Puro mga kagubatan dito. Ayan. Ayan, marami ding ano dito, yung mga spot na mga reserve. Ayan, First Nation, yung Shasu First Nation nakalagay doon. So, yun yung village ng mga reserve First Nation, no? Ayan. Yun. Tsaka it takes
ang estimated time of arrival natin, ETA is 5:48 or almost 6 o'clock. But that's not including, stopover, pee break, tsaka lunch break. So we're probably gonna be there around 7, I'm thinking. Hindi rin healthy yung summertime. Pagka yung may smoky yung air, it's bad for your lungs. Shortens out your lifespan. Yan. So, kayo pa pag naglo-long trip kayo nagte-take kayo ng mask o ganyan dito sa mga summertime. So, magpagas tayo bago mag Cache Creek, kasi Cache Creek ang Prince George to Cache Creek is 4 hours, tapos Cache Creek to Vancouver is almost 4 hours also, so halfway yun. So around Cache Creek doon na tayo magpagas kahit hindi pa empty, almost empty. Siguro mga para lang para doon sa detour para hindi tayo mag-scramble kung almost empty na tayo, hindi. Hirap huminga, parang amoy sunog na leaves ba. Susundan natin tong Mercedes na van, mataas siguro may mga gamit sila sa loob, kaya hindi sila, kasi zigzag, baka yung mga gamit nila is disarrange. So that's why mabagal sila, 90 lang tama naman, 90 lang pala dito, kaya pala nasa speed limit lang siya. Ayan. Tayo malapit sa Williams Lake ng almost 3 hours mark. Yan, sa mga road trip nyo ba, ano yung mga kailangan meron kayo para hindi kayo antukin? Yan, kape, may kape tayo, paubos na dito sa Williams Lake. Tapos meron na akong pumpkin seeds, balat na, binili ko sa Costco. Tapos tubig, yan, kailangan natin para magising. Kape, pumpkin seeds para sa ating brain function, I guess, sa fat omega 3. Yan. Welcome to Williams Lake. Kailangan sumunod tayo sa speed limit na nakaratula rito. 90 nakalagay, sinet ko ng 90. You could go over maybe plus 5. Pero dito sa mga ganyan, lalo sa mga entrance ng mga city o town, diyan naghihintay yung mga dito 60 na dito. Dito naghihintay yung mga less po. Yan. Usually nandiyan sa gilid-gilid lang yan, nagkakape, kumakain ng donut, kasi malapit na rin yung Tim Hortons dito. Ayan. Siguro sa Tim Hortons tayo. Subukan natin yung latte. Ayan, ito tayo dito. So dito 20 West Bella Coola, tapos sa Cache Creek dito sa left side, 97 South. Pagdating mo dito sa Williams Lake, dito tayo sa At the light, use the left 2 lanes Yun. to turn left onto Caribou Highway. Caribou Highway. Cache Creek. Cache Creek. And dito tayo sa Tim Hortons. 10% na lang daw yung battery. Yung sa
Dito, madilim. Go tayo ulit. Paalis tayo ng Tim Hortons. Bumili tayo ng orange juice. Pampagising din yung orange juice eh. Tsaka may vitamin C. And then Timbits. Para for our sweet pleasure. Turn right onto Caribou Highway. Yan. Tsaka pampatawid. Tawid ng gutom. Continue on Ang Columbia 97 South for 95 Timbits kilometers. 369 ang ang 10. Tapos 569 yung 20. So ang 569 na lang 20. Special yung 10. Hindi sila magbenta ng 10, 15, tsaka 20 o 25. Ganyan. Para naman ka-addict. Parang medyo may maasim. We need to discuss that. Yung pala, points kung walang fire, here. It says, Five. well, if 524 from it here. says cut immigration more and let the housing prices fall with demand more. And kung walang fire, walang detour, 524. Ngayon nadagdag ng 605. So, yun. Mga halos 80. Yan. Sa 81 kilometers ang dagdag. So, tama ba? 525 to 675, 605, 80 plus 24, 81. 81 nga kilometers ang nagtag. So dagdag din ang time. Bis na siguro 6 hours na lang. Naging pa almost 7 hours pa dahil sa fire. Tayo ng orange juice ng Tim Hortons, i.e. sugars. Okay, saan lang. Tamis ka. Masarap. Mahangin dito. Mahangin. Walang itchy, no? Hindi ka pa. Mausok pala. Hirap huminga. Sakit sa mata. Parang nagtatry agad yung throat mo. Tsaka masakit sa mata. AC kasi. So we're driving through the smoke, and the wildfire is just around the corner. I don't see the wildfire, but yung smoke talagang grabe. Ito ata summer occurrence. Naalala ko nung conservative pang namumuno, walang wala masyadong forest fire. Meron din ilan, pero hindi kasing prevalent ng pagka-liberal party ang namumuno, kasi hindi nila. Tapos nung si Harper, sabihin na natin natandaan ko dito 2013, yan, mga pine beetle, yan, mga caterpillar, swarm. But yung forest fire is not as much. Tapos ginagawa kasi nila, controlled fire sila, yung mga natuyot na mga puno,
is inaano nila, tawag na sinusunog para hindi na siya magiging cause ng fire pagka yung tinamaan siya ng lightning, kasi yun naman ang karamihan cause ng natural wildfire dahil sa lightning. Nung tumama sa mga dead trees, dead leaves na nakakompile, yun medyo ano na yan, kumbaga basto ko. Ayan, grabe dito yung nakikita ko siya. Ayan, nakikita nyo ba? Ako naka sunglasses na ako, medyo hazy eh. Hindi naman ano yan eh, hindi naman fog yan eh. Smoke gets in your eyes. Grabe, hindi mo ma-enjoy ang long driving pagka ganito the whole day. Yan, mausok talaga. Natabunan na takpan itong mga trees. But yung ano yan, mausok. Grabe. Medyo kita dito yung langit, hindi mo na malaman kung langit o smoke. Ayan. So malapit na tayo dito sa detour, hindi tayo tutuloy ng Cash Creek kasi masyadong mausok na. Punta tayo dun sa Lone Bat na naman. Pumunta tayo ng Kamloops, kaya dadaan tayo ng Kamloops I think, tapos Highway 5, tapos papunta na ng Vancouver. Hirap huminga. Ay, lagyan tayo ng Timbits. Medyo yung sa tawag, medyo yung hindi masyado clear sa malayo. Kailangan better rin sa surroundings. Ayan, time check 1 o'clock PM, hindi pa tayo nagla-lunch. Yan, dito tayo sa detour, walang signal. But marami siyang sasakyan dito, may traffic eh. Dito tayo nagbagas sa ESO sa Lone Bat. Nagasan natin dati nung pumunta tayo ng Kamloops. Walang mga bahay-bahay dito sa gilid na, kaya walang cell signal eh. Ayan, update dito sa fire smoke. Dito na tayo sa Highway 5 papuntang Kamloops. Nag-east tayo tapos nag-south. Ayan, may ano talaga smoke. Ayan o, nausok pa rin talaga. Merong spot na nasa gitna, doon nag-left tayo, papuntang east. May spot na walang smoke. Pagdating dito, nag-ride papuntang south, Highway 5 papuntang Kamloops. Ayan, mausok na oh. Naka AC tayo, naka indoor. Ayan, para hindi natin malanghap yung outdoor. Grabe nung nagpunta kami dito nung spring, liwanag yan, kitang-kita mo yung mga detail ng mga yung mountain na yan. Ngayon hindi mo na makita dahil sa usok. Grabe yun dito sa Kamloops. Diyan nag-soccer sa baba si Wilson. We're here in Kamloops. Speed withdrawal strategy. Ayan. Kung rito, kapag kita sana yung detail ng mga mountain, kaso hindi. Ayan, ito medyo kita yung detail ng dito sa Kamloops.
umikot din tayo. Iniwasan lang natin yung Cash Creek. Kasi yan, papuntang Prince George yun, sa pataas. Tapos ito, papuntang west. Ayan, punta na tayo ng Vancouver. Ito na, kailangan natin punta sa Clearbrook. Kaya ito, 75 kilometers. So, 6:01. Time now is 2:30, 2:31. And 3 hours 30 minutes ang ETA total driving kailangan natin. So pahinga tayo pantang 3:30 kaya 1 hour. Mausap pa rin sa Kamloops. Palabas na tayo ng Kamloops. Married, Logan, Married. Yes, Vancouver is 341 kilometers. So this is the Coquihalla Highway, yung Highway Through Hell, yung sa TV show. Pag sa winter, grabe dito. Tsaka yung pagka springtime, yung ano dito, snow, parang ano rin, grabe din. Dahil mountainous eh. Ito lang yung highway sa Canada na 120 kilometers per hour maximum. Yan, naka 120 tayo. Parang kumbaga eh, ito yung sa autobahn sa Germany, walang limit ata eh. So ito, ano ka, mag 120 ka, okay lang. So 120 yan sa pagka summertime kasi walang snow. Pero pagka winter time dito, siguro 80 ganyan pagka may snow. Yan, 120 nakalagay dito. So 123 tayo. Kung walang detour siguro andun tayo ng mga alas 4 o mga alas 5. Nadagdagan ng mga 1 oras eh. Dahil nga sa forest fire. Ayan, mausok pa rin dito. Logan Lake. Ayan, dito tayo sa Merritt, BC. Wildfire activity, Boston Bar. Fucker. Mausok dito. Dry na nga yung throat ko. Kaya natin mag-rest. Sakit na rin yung likod ko sa kakaupo. Yan, pangit na ng Canada. Grabe yung usok. Paano to? Pagka winter, sobra naman lamig. Ayan, sobrang usok naman. Pagka maganda yung panahon, warm. Ayan, parang highway through hell talaga. Kasi usok dito, mas grabe yung usok. Stick. Grabe. Hindi mo na makita yung beauty of nature. Ayan dyan, sa bangin. Ito yung mga bato. Tingnan lang tayo sa Hope. Hopefully hindi mausok sa Hope. Dun sa paggawa ng mga sigarilyo, yung Hope. Marlboro Hope, yung Philip Morris, yun yung mga sikat na sigarilyo nung lumalaki tayo. Pero hindi naman tayo nanigarilyo. Tumikim tayo, pero that's it. Hindi ko naman nagustuhan dahil walang benefits sa kalusugan. Medyo ano lang, siguro gising ka gano'n, or pagka hindi ka masyado magana kumain, papayat siguro ganyan. But no benefits in my view. The long term effects is just harmful to yourself. So hopefully sa hope nga
Kasi baka kukunin ko ng dinner, sabihin nila, oh, naka-uwi ka na, bakit ka pa bumili? Dapat binili mo during your it doesn't make sense tong mga ibang tao, so I wanna just to go straight and then have a reward eating a good dinner hopefully, but it seems like it's gonna go into grievance again. Gaya nang uwi ako from Vancouver, hindi ako kumain sa airport and everything, right? And then pag uwi ko, saka ako nag Boston Pizza kasi may dinner ka dapat, lunch, dinner, at overtime yun. And then wala, hindi tayo hindi tayo binigyan ng reimbursement. Binigyan yung $10. I don't know what's going on. Change of plan, 324 na yun, 322. So ang sinearch ko na lang ad stop is yung ESO para may PC points din tayo. Tapos magpagas na lang tayo doon, tapos na lang tayo kumain. Construction. Yan sa kabila may traffic. Ano bangin dito? Dito go through tayo sa tunnel. Hindi ko na nakuhaan too late na, na-realize ko maliit lang na tunnel. Dito na tayo sa Hope, sinuting yung Rambo ni Sylvester Stallone. Usually umulan dito ngayon hindi. Tsaka hindi mausok. Ang ganda rito. Ganda yung mountain na yun, walang smoke, kaya kita. Ganda. Ano kaya napupuyan? Pagkas tayo sa ESO, ito yung binigay niyang direction. Turn right. Continue straight onto Clausen Road, then turn left. Yan, mga BC Hydro na charging station. Ano pala? $1.93 dito, 10 cents higher. Your destination is on the right. 184, 183 tayo dun. Ayan, dumating na tayo dito sa, wala pa tayo sa mismong Suri, pero nandito na tayo sa local road. Yeah, kumain tayo dun sa Hope, sa Ricky's Grill. And then we're here. I called my contact, sabi tulog pa ka, galing Pilipinas, dumating ata kahapon, tulog siya buong araw ata.